Noong gabi ng April 2025, isang nakakabahalang video ang kumalat sa social media. Isang babae, sugatan, umiiyak at pilit na lumalaban para mabuhay sa gitna ng isang sapa. Habang ang ilan ay nanonood lamang, tila walang sinumang naglakas loob na tumulong. At sa paglipas ng bawat segundo, unti-unting naglaho ang buhay ni Sarah, kasabay ng pag-apaw ng malamig na tubig na naging saksi sa kanyang huling sandali. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Bakit siya naroon? Sino ang naglagay sa kanya sa gitna ng panganib? At makakamtan pa kaya ni Sarah ang hustisyang matagal nang ipinagkakait sa kanya? Kung nais mong masagot ang mga tanong na ito at malaman ang buong detalye sa likod ng trahedyang yumanig sa marami, tara pakinggan mo ang kwento ni Sarah. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sarah Melire Gonzalez Borja ay ipinanganak sa lungsod ng Bayo, Antioquia sa bansang Colombia. Bata pa lamang siya, kakaiba na ang kanyang pananaw sa mundo na puno ng kulay, ng pangarap at ng kakaibang tapang na hindi agad nauunawaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lumaki siya sa piling ng kanyang ina na si Sandra Melena Borja, isang mapagmahal ngunit mahigpit na ina na siya lamang ang naging sandigan ni Sarah. Samantalang ang kanyang ama ay kilala raw sa pagiging marahas at hirap tanggapin ang pagiging iba ng anak. Sa edad na 15 years old, nagsimula na ang kanyang transition mula sa batang lalaki tungo sa isang babaeng tunay na siya. Hindi ito naging madali. Sa bawat galaw, sa bawat titig ng tao, ramdam niya ang bigat ng paningin ng lipunan. Ngunit kahit ganoon, pinili niyang maging totoo sa sarili. Minsan pa nga'y isinulat niya sa kanyang diary ang mga katagang, "Hindi ko ito pinili, ngunit ito ang ako. At ito ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos." Mahilig siyang sumulat, sumayaw at magpinta ng mga pangarap sa isip niya. Madalas ay nagkukulong siya sa kwarto habang nagdarasal, isinusulat ang kanyang mga panalangin sa mga lumang notebook. Doon niya kinakausap ang Diyos, humihingi ng tulong upang malampasan ang kanyang mga bisyo at lungkot. Noong 2019, natapos niya ang high school, isang bagay na ipinagmalaki ng kanyang ina. Pangarap niyang maging beautician, magbukas ng sariling salon at tulungan ang mga kababaihang tulad niya na maramdaman ang ganda at dignidad. Ngunit gaya ng maraming pangarap, ito'y hindi na natupad. Ilang linggo bago siya mamatay, tila may kakaiba ng nararamdaman si Sarah. Ayon sa mga nakabasa ng kanyang diary, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangamba na may mga taong nagmamasid sa kanya. Isang linya roon ang nakapukaw sa damdamin ng marami. "Diyos ko, alam mong may mga taong gusto akong saktan. Pakiusap, huwag mo sanang hayaang mangyari yun." Noong April 4, 2025, isang Biyernes ng gabi, tila normal lamang ang araw. Humingi siya ng kaunting tulong sa kamag-anak ng humigit kumulang 2 milyong pesos Colombianos o 10,000 pesos para makabili ng sabon at bagong damit. Kalahati lamang ang binigay sa kanya. Naramdaman daw ng kamag-anak na may lungkot sa kanyang boses. Hindi nila alam, iyon na pala ang huling pagkakataong makikita nila si Sarah ng buhay.
Bandang 6:00 ng gabi, nakatanggap ang kanyang ina na si Sandra ng tawag mula sa kapatid. Si Sarah, nasa creek siya, nahihirapan. Nang narinig ang balitang iyon mula sa kapatid, labis na nabigla si Sandra. Tumakbo siya, halos hindi na makapagsapatos, patungong Quebrada La Garcia sa Barrio Playa Rica, ang lugar na madalas tambayan ni Sarah. Pagdating niya, dinumog siya ng mga tao. May hawak na cellphone ng iba, nagvi-video, habang ang anak niyang si Sarah ay lumalaban para mabuhay sa malamig na tubig. Wala man lang lumapit upang tulungan siya. Tinangka ni Sandra na tumalon, ngunit pinigilan ng mga kapitbahay. Malakas daw ang agos ng tubig. 2 lalaki lamang ang naglakas loob sumuong at humila sa kanya. Nang maiahon si Sarah, durog ang kanyang mga buto, bali ang braso, binti at pulso. Ang mukha niya ay puno ng pasa. Ang labi ng lamig, halos wala ng hininga. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital sa Bayo, ngunit doon, tinrato lamang siya bilang code 3 na ang ibig sabihin, wala pa raw sa kritikal ang kanyang kondisyon. Kaya sa halip na agarang gamutin, pinaghintay sila. Habang hawak ni Sandra ang anak niyang unti-unting nawawala, paulit-ulit niyang tinatanong, "Sino ang gumawa nito sa iyo, anak? Sino sila?" Ngunit ang tanging nais ni Sarah ay tubig. Humihingi siya kahit ng isang lagok, ngunit hindi pinayagan ng mga nurse dahil kailangan pa raw ng pagsusuri. Ilang minuto matapos iyon, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan pa siyang i-revive, ngunit wala na. Sa huli, niyakap siya ng kanyang ina at sa pagitan ng luha at dasal sinabi, "Pasensya anak." Sa pagkamatay ni Sarah, nagsimula na rin ang investigasyon. Lumabas sa investigasyon ng Fiskalya General de la Nacion na bago pa siya itinapon sa tubig, binugbog muna siya ng ilang lalaki sa kalsada. May mga nakakita, ngunit tinakot ng mga salarin ang sino mang magtatangkang tumulong. Habang si Sarah ay nakahandusay at humihingi ng saklolo, tinawanan pa raw siya at kinunan ng video ng ilan. Ang mga clip na iyon ay kumalat sa social media, nagdulot ng galit at bigati sa buong Colombia. Nang dumating ang mga pulis, wala ni isa sa mga saksi ang naglakas loob na magsumbong. Takot silang mapag-initan. Dahil dito, nag-alok ang Alcaldía de Bayo ng 100 million peso Colombianos o tinatayang 1.3 million Philippine peso na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga responsable. Sa mga sumunod na linggo, isa sa mga sospek ang nahuli. Sinasabing miyembro ito ng lokal na grupong kriminal na El Mesa. Ngunit kalaunan, ito ay napawalang sala dahil sa walang matibay na ebidensya. Kaya sa huli, patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy kung ilan ang totoong sangkot. Ayon sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, si Sarah ay biktima ng transfeminicidio, isang uri ng hate crime na nakabatay sa puot laban sa mga trans na babae. Mismong Pangulo ng Colombia na si Gustavo Petro ay nagsabi ito ay isang karumal-dumal na krimen na nagpapakita ng sakit ng ating lipunan. Hindi na tayo maaaring manahimik. Ngunit para sa ina ni Sarah, walang salita ang makapapalit sa pagkawala ng kanyang anak. Araw-araw pa rin niyang naririnig sa isip ang boses ng anak na humihingi ng tulong. Bago siya namatay, minsan ay nabanggit ni Sarah na kung sakaling mawala siya, gusto niyang nakaputi, puting damit, hikaw na may perlas at koronang rosas, sabi niya. Kaya iyon ang binili ng kanyang ina. Ngunit nang dumating ang araw ng libing, hindi na ito maisuot sa kanya dahil sa sobrang pinsala ng kanyang katawan. Kaya napilitan silang isara ang kabaong. Ang libing ay dinaluhan ng buong komunidad,
mga kaibigan, at mga grupo ng LGBTQ plus rights. Sa mga placard at dasal, isa lang ang sigaw, "Hustisya para Sara Melire." Sa mga lansangan ng Beo, makikita ang mga kandila at bulaklak. Ang ilan ay nag-alay ng sayaw, alay para sa isang babaeng minsang nangarap lang ng normal na buhay, ng pag-ibig at ng pagtanggap. Matapos ang kanyang kamatayan, dumami ang mga ulat ng karahasan laban sa mga trans sa Colombia. Ayon sa datos, 13 trans women ang pinaslang sa bansa mula January hanggang April 2025. Bagaman sinasabing modern at open-minded na ang lipunan, marami pa ring batas ang hindi na ipapatupad at ang diskriminasyon ay nananatiling buhay sa paaralan, sa trabaho, maging sa mga lansangan. Maraming tao ang manhid na sa ganitong karahasan. Parang normal na lang ang makakita ng video ng pagpatay, mag-scroll at kalimutan. Nakakalungkot isipin pero totoo. Nawawala na ang empatya ng tao. Ang kaso ni Sara ay higit pa sa isang headline o trending post. Isa itong paalaala na sa bawat biro, sa bawat pangapi, sa bawat online na pangiinsulto, may isang taong nasasaktan at nawawala. Hindi natin kailangang maging pare-pareho ng paniniwala. Hindi natin kailangang maunawaan lahat. Pero may isa tayong dapat gawin, ang rumispeto. Si Sara ay hindi perpekto. Siya ay tao, gaya natin. May takot, may pangarap, at may pananampalataya. Ang tapang niyang ipakita kung sino siya sa kabila ng panganib ay isang uri ng kabayanihan na bihira sa mundo ngayon. At kung may hustisyang darating man, sana'y hindi lang yon para kay Sara, kundi para sa lahat na naging biktima ng puot, katahimikan at kawalang pakialam. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sara Melire Gonzalez Borja. Ako po si G. Maraming salamat.